Okay, kumusta ang tanan? Shout out po sa mga ating mga kapwa Kristiyano. Kumusta ang sa Biyernes Santo karon? Edgar Mejorada ulit. Ako di ay taga San Carlos Pilar Bohol, OFW sa bansang Spain or nasod nga Espanya, ordinaryong OFW. Pero may nagpakabana ta sa problema sa atong nasod karon. So nakapagdilay-nilay na ba? Kami dire, lalo ako, hindi masyado kasi trabaho eh. Dito may trabaho kami ngayon. So alam naman natin kapag OFW tayo o nagtatrabaho tayo, empleyado tayo, trabaho talaga tayo kasi yan naman ang gusto natin eh. Punta tayo sa ibang lugar o mang-empleyo tayo, trabaho. Pero ganun pa man, lagi ko pa rin nagano sa ito break time o kaya wala masyadong ginagawa o tingin tayo sa mga social media kung ano nangyari na ba sa ngayon sa lakad sa panahon, lalo na nga itong nakita ko itong post ni Ibi Hugalbot na patungkol ho dito sa gobernador o gobernadora sa Cebu na mayroon sila napansin sa kaya Pambari 4 na FB page na tinanggal ho yung picture na tinaas ang kamay niya ni dating Pangulong Duterte. Yan ang pinaka-cover niya doon eh. Napansin ho yan, hindi lang si Ibi Hugalbot na nakapansin yan, pati din ito si Sir Philip Morales Indigno. Indigno ba? Tama ba ako nun? Pagka-pronounce. So ito yung sabi ni Ibi Hugalbot na napansin niya na nga. Ito basahin ko dito. Ito yun ito. Makita nyo to sa kanyang Facebook page. Yan. Kung makita ba? Yan Basta Ibi Hugalbot. Okay. 6 hours ago to DDS PAM Burek 4. Naku po, FB under spiritual maintenance. Kasi may nilagay yun eh. Nakita ko rin yun. May nakalagay din yun siya. So, ilagay ko sa screen ano ang nilagay niya doon. Sabang nagsasalita ako dito, yan yung nilagay niya. It seems Pam has taken down the cover photo of her official FB page where once a picture of Digong raising her hand to signal his endorsement of Pam candidacy for governor of Cebu was displayed not very long ago. The funny things is Madam Bagtak, grabe naman to, left her cover photo blank. Makikita niyo yan, ilalagay ko dyan. As they say, all colors are welcome except green. Nako po, talagang inabandona na pala to si BP Sara kung tutuusin to. In any event, her last post said her TikTok store is closed for spiritual maintenance, which she misspelled but eventually corrected, thank goodness. One thing I can say, it either rage bait to Duterte supporters so that kids bust and denounce then play victim and such. It is her reason of officially support the BBM administration because she being ostracized by DDS community. Hindi ko masyadong mabasa kasi wala ko salamin eh. Pero intindihin nyo na lang pasensya na. I can almost hear Pam in her trademark constipated nasal voice. Giaway manggod ko sa mga DDS adto na lang ko ni BBM with matching hilak-hilak, or she just dumped enough not to know what to put on her FB cover photo. Nagkampat na nga ako mata. Because based on personal experience, I took her 8 days, 2 photos shoots and 2 makeup artists with a lot of Pam cursing in between to decide which picture she will use for her campaign posters in the 2025 election promise. Either way, whatever her reason is or reason, she will always be the political who I came to know back in November of 2024. The reason we had
Maisog Cebu left her campaign theme barely 3 weeks after she filed her COC, or Certificate of Candidacy. But then it's Holy Week, and I cannot discount the fact she's Tanim Tamba candidate according to my very credible source back in October of 2024. Might it not be Buricuatro, ginawa ng Buricuatro, is sending a subtle message to Martin Romualdez? For that, I'll quote the sixth of the famous seven last words. In Latin, consummatum est. In English, it finish. In Biblical Greek, tetelestai. In English, paid in full. In Bisaya, impas na. Ito yung sinasabi na nawala na yun sa FB page yung kay Tatay Digong na picture na tinaas yung kamay ni Pambaricuatro. Ito ho yun. Oh, yan. Kita na ang pagkasabi dito is no more. Yung makikita yan sa taas Ito yung dati. Ito yan. Ito na no more Digong. Yan ang sabi niya. So, bakit ganon? Dito sa nag-comment dito, nakikita ko ang mga comment dito ay mayroon nagalit kasi nga daw pinakailaman itong si Pambaricuatro dito sa namumulitika daw. Hindi ho yun sa pamumulitika. Kasi normal ho yun kasi itong mga tao na to, sigurado ko na tumutulong ho to kay Pambaricuatro na sa kanyang pagka-kandidato gobernadora diyan sa probinsya sa Cebu. So alam ko na nasaktan sila sa ginawa nitong pagbaliktad, pagbabalimbing o pag-deny na, lalo na ngayon natuluyan ng deny itong mga Duterte kasi nakikita naman na kahit ako nakita ko rin yun na sabi ko dati kasi meron to na meron na sa taas nga yung parang pinaka-logo niya na nandun ho si Tatay Digong na tinaas yung kamay niya, pero ngayon wala na ho yan, yung picture na ho yan, blanco na ho yan. So ibig sabihin nga nila any color ba na pwede siyang makipag-negotiate o anong gusto ni Pambaricuatro. So mayroon pang isa dyan na nakapansin itong si Sir Philip nga Morales na napansin din niya yan ng ginawa ni Pambaricuatro. So para sa kanila, tuluyan na tinalikuran ni Pambaricuatro itong mga Duterte. So kung tutuusin talaga, di naman talaga siya magiging gobernadora dyan sa Cebu kung hindi din sa mga Duterte. Ngayon, may mga tao talagang ganun na kahit sa pamilya natin, mahilig sa gagamitin ka lang para sa nilang interes. Ang daming ganyan na mga tao na makikita natin ngayon. Diyan pa kaya sa politika. Sa politika, ganun talaga ang mga kasakiman dyan, ang mga ginagawa sa mga politician dyan na ayaw nila yung may sarili silang pangalan ba na dapat dito ako kasi ito yung gusto ko. Hindi sila pwede nang ganun. Kailangan magkuha sila ng tao talaga na piling nila malakas ito, makakatulong to sa plano ko para manalo ako. Ito yung ginawa ngayon ni Pambaricuatro. So, bukod doon sa ginamit niya ang mga Duterte, ginamit din yung mga suporte ni Pangulong Duterte dyan sa Cebu. So, kung napapansin natin, kung bakit natin ginagamit ang mga Duterte, kasi nakita naman natin kung sino nananalo dyan sa Cebu na kandidato. So, si Bongo ang number 1 dyan, number 2 si Batu. So, makikita natin na gaano kalakas ang mga Duterte supporters dyan sa Cebu. Ako hindi ko nangangialam, hawa ko manghilabot sa Cebu na ako di man ko taga Cebu. I mean, nasuko sa ko na manghilabot magkano di taga Cebu. Totoo yun, hindi ako taga Cebu. Pero pagkangan na sumusuporta tayo sa mga tao na kagaya ng mga taga Cebu na para manalo ang isang kandidato, masakit ho yun. Tapos sabihin nila na si Pambaricuatro daw nakakatulong ng marami mga tao diyan, natural kasi yan ang gusto niya trabaho. Yan ang niya, yan ang kanyang sa kanyang pagkakandidato, yan ang
bukal sa kanyang bibig na kailangan ko itong gagawin, ganito, ganyan. So ang pera naman ang ginagastos yan, hindi naman yan pera ng sarili yan eh. Pera ng mangbubuwis yan, kagaya sa atin, kagaya mo, lahat. Pero wag niyong yan, wag niyong ibalik yung mga ganyang salita na ang ganda ng ginawa ni Pambari 4. Buti na lang may ginawa siyang maganda. Ito na nga, hindi nga ito maganda itong ginawa niyang pagpaling na dito sa kung saan siya ngayon. Tinalikuran ng mga Duterte, kung totoo man ito, hindi ito maganda. So ito yung inaantay ng ibang mga taga Cebu dyan, kung totoo ba talaga na tumalikod na ba ito kay Pangulong Duterte o maghingi siya ng sorry. Kasi pwede pa nila pagbigyan ngayon. Pero hindi naglabas to ng statement. Galit na ang mga tao dyan. Mas maraming galit kaysa maraming sa nag-comment dyan na pinagtanggol si Pambari 4. Mas marami ang nagagalit sa kanya. Kahit hindi taga Cebu, galit sa kanya kasi nakikita nga nila na nanalo to na kababaeng tao. Ganito rin pala ang ugali nito. Gaya sa nakaraang gobernadora dyan, si Gwen Garcia, ganun din ang kanyang ginaya. Ginagaya niya ba si Gwen Garcia? So, ang layo mo pa, gobernadora, na gayahin mo yung isang napakatagal ng gobernadora dyan. Kasi ilang posisyon na yun nahawakan dyan sa Cebu. Natalo lang ho yun sa pamamagitan mo na tinalo mo siya dahil sa mga Duterte supporter. Hirap nga naman talaga kapag supporter ka ng mga Duterte, bigla ka rin tinalikuran. Hindi lang mga Duterte ang tinalikuran kasi nito, pati mga supporter niya noong panahon ng eleksyon. Yun nga yung nasabi nga na ang mga tao dyan nag-effort, gumagawa ng mga campaign materials na mga sako, sinulatan, tapos ang masakla pa nun na napanood ko yun na sinasabi na tinanggal ho yung mga sako, pinalitan o tinatapon yung kanyang pangalan doon na sako na nga lang yun, tinanggal pa. So masakit ho yun, ang pag-effort ng mga tao na manalo ka. Dapat unang-una talaga, lingunin mo yung mga tao na nagsakripisyo sa kanilang pagod. Sabi nga, di ba, ni Sir Philip, uhaw, gutom, tiniis nila ho yun, basta magpalit lang talaga ng administrasyon ang Cebu. Nagpalit ka ng administrasyon, pero wala rin, bumalimbing ka na rin. Kung totoong seryoso ka sa pamumulitika mo, dyan ka lang. Gayahin mo yung mga taga Davao. Gayahin mo itong mga Duterte. Itong tatlong Duterte na anak ni Pangulong Duterte na hindi talaga sila sumurinder ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero itong sa Cebu, limsan rag kwarta. Ay mo padaog ng kwarta-kwarta. Prinsipyo ang dapat ilabas natin dito ngayon. Kasi alam na natin itong gobyerno na ito ni Bongbong Marcos, ang itatapal sa'yo, pera lang. Ganun naman talagang nila eh. Ang kanilang strategy dyan, yung pera lang katapat ito. Kung makuha ka sa pera, ibig sabihin doon, wala kang paninindigan. Kasi mukha kang pera. Kapal na mukha mo kapag naano ka ng pera, nakukuha ka sa pera. Although ito hindi lang sa dalawang vlogger ang nakikita ko ito na galit kay Pambari 4. Mayroon pa akong isang nakita o dalawa. Mas sila, masama ang loob nila dito kay Pambari 4 ngayon. Lalong masama ang loob ngayon na binura itong cover photo ng ni-raise yung kamay ni Pambari 4 dito kay galing kay Pangulong Duterte. Grabe magawa pala talaga yan sa mga taong ambisyosa. Marami ngayon yan. Basta mga Pilipino ganyan. Hindi na nag-isip na bahala kayo dyan. Nandito na ako. Ako na dito ngayon. Nag-apply tayo ng trabaho. Ito realidad lang ho ito. Nag-apply ho tayo ng trabaho sa mga tao. So, dapat ang mga tao na yan, sino ba yung backer sa'yo? Huwag mong kalimutan yung backer sa'yo. Ang backer mo, itong mga Duterte, para mag-apply ka sa mga tao. Yun lang ho yung mo dyan, basihan mo, pinaka-base mo, na nandito ako dahil sa pag-apply ko ng trabaho, may magandang backer sa akin. Mag-apply ka nga tayo sa trabaho sa Pilipinas, kahit saan, kahit dito sa ibang bansa. Kailangan mo pa rin yung backer.
kailangan mo pa rin yung mga tao talaga na nakakilala para mapasok ka dyan sa trabaho, gusto mong trabahuan dyan na kumpanya, trabahuan mo o anong-ano dyan, gusto mong pasukan na trabaho. Hindi mo magawang pagtrabahuan mo yan, gobernadora, kung hindi ho sa backer mong si mga Duterte. Pahabol-habol ka kay pahabol-habol ka kaya VP Sara noong nakaraang taon. Pero ngayon, ikaw rin pala ang lalayo. Hahabol-habol ka tapos lalayo ka na nung nanalo na. Ang pangit yun, di ba? So once nga maaga pa, agapan mo na to, gobernadora, paanuhin mo na, paintindihin mo yung mga tao, hindi lang taga Cebu, yung nanonood dyan sa Cebu, sa politika, kasi mas mas kuan pa na sa mata sa iring. Kidlat mo na ba? Paspas kaso ng mga matahan na. Labi na may mga supporter na mga Duterte karon. So, ulitin ko, bago matapos ang video ito, Edgar Mejorada, taga San Carlos Pilar, Bohol, OFW sa bansang Spain. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura. God bless po sa ating lahat.